King dagok sa kamarang naganap ngayong araw matapos ipataw ang suspension kina House Speaker Martin Tambaluslos at Marikina Representative Stella Kimbo. Ang desisyon ay nagugat mula sa lumabas na ebidensya ng umano'y katiwilaan na kinasasangkutan ng dalawa kabilang ang manumalyang paggamit ng pondo ng gobyerno. Ayon sa mga insider, matagal nang may agam-agam ang ilang mambabatas sa kanilang mga transaksyon, ngunit ngayon lamang nagkaroon ng matibay na batayan upang ipataw ang parusa. Ayon sa inilabas na ulat, nadiskubre ang di umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds at iba pang pondo na hindi malinaw kung saan napunta. Ang whistleblower din ang lumutang at nagpatunay na may mga irregularidad sa mga proyekto na pinondohan ng Kamara. Dahil dito nagdesisyon ng Ethics Committee na agarang suspindihin sina Tambaluslos at Kimbo habang patuloy ang mas malalim na imbestigasyon upang matukoy ang lawak ng kanilang naging papel sa naturang katiwalian. Habang wala pang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Romualdez at Kimbo, marami ang nananawagan ng mas mabigat pang aksyon laban sa kanila, kabilang na ang posibleng pagsasampa ng kaso. Patuloy nating babantayan ang magiging takbo ng imbestigasyon at kung may iba pang matataas na opisyal na madadawit sa kontrobersyang ito. Mananatili tayong nakatutok sa isyong ito upang maihatid sa inyo ang pinakabagong impormasyon. Yan nga ang balitang ating abangan ngayong araw. Para sa mas marami pang makabuluhang balita at napapanong impormasyon, huwag kalimutang mag-subscribe sa Pinas Balita. Sama-sama nating subaybayan ang mga susunod na isyu at maging bahagi ng pagbabago sa ating bayan. Kumusta ko kayo lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayo nagbabalik sa panibagong reaction video. Hayun na nga mga kababayan, napakalaki ho ng problema nitong si Martin Romualdez, nitong si Stella Kimbo, nitong si Saldico at nitong si Manix Delipe. Pinapasuspindi ho sila sa ombudsman nitong si Congressman Pantaleon Alvarez. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan para sa mga bago lang ho sa PH Update. Like at subscribe para po kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga, at pag-uusapan din ho natin dito sa video na to, ang interview nitong si Manong Ted Filon dito kay dating Senate President Franklin Drilon. Kaunay pa rin ho yan sa impeachment nitong si Vice President Sara Duterte. Mag-usap-usap na kasi kayo. Kung gusto nyo lang matuloy yan, pilitin nyo si Kilay. Kesyo hindi daw yung forthwith daw, hindi naman automatic talagang uumpisahan. Kesyo sa House of Representative daw, inupuan niyang impeachment. Pagdating sa kanila, sila ang minamadali. Sila ang, kumbaga, pinasa sa kanila yung bola, yung tipong last 2 minutes na, tapos sila ang inaapuran na ishoot ito sa ring. No, yun hong nangyari dito sa impeachment na to ni Vice President Sara Duterte. At itong si VP Sara, kahapon ho, nung isang araw, nag-file na ho ng TRO, kaugnay nga dyan sa i-final na yan, mapawalang bisa yung ika-apat na impeachment complaint laban sa kanya. Ito, unahon muna tayo dito kay Stella Kimbo. Okay? Hiniling naman ni Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez at iba pang personalidad na patawan ng Ombudsman ng preventive suspension sina House Speaker Martin Romualdez, House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, House Committee on Appropriations Acting Chairperson Stella Kimbo. Hindi lang mo dapat preventive suspension ipataw dito sa mga walang yang to, lalo na dito kay Stella Kimbo, no? Yung mga kuliretis niya, yung lifestyle ng mga yan, baka dapat ho talagang i-lifestyle check pa sabay ng preventive suspension, i-lifestyle check na rin ho itong mga walang yang to. Para magkaalaman na. Dapat nga ho lahat ng congressman magkaalabasan na ng salin para makita na natin kung sino magnanakaw eh. Kung di pa nangyari ang budget na yan, diyan pa lang maiisipan niya mga ganyang klaseng galaw. Dapat ho sa mga susunod na papalapit na mga senador, yung unhong sa publiko ng salin ng bawat politiko, dapat ho yan, madaling access ika nga ngayon ng mga panahon na to, pahirapan eh. Ginigipit ho nila yung mga vlogger na kesyo yung tax o kung ano pa man gustong makita nitong mga congressman na to. Pero sila ho mga kababayan, wala ho silang transparent. Di ho natin malaman kung saan nabili nitong si Stella Kimbo, yung kanyang artista band. Itong si Abante, di ho natin alam kung saan galing yung perang pinambili niya ng 18 million na Cadillac Escalade.
yung pinambibili nila ng Rolex, nakadeklara ba yan sa SLN? Yun nung papiso-pisong sweldo ng mga vlogger na nanggagaling sa Google o kung nanggagaling sa Meta, yun hong inaatupag nila. Pero yun hong kanilang mga kinikita sa pamahalaan, no, sa pamamagitan ng pangungontrata ng kanilang mga kapamilya, hindi ho natin alam. Mga walang ya talaga to. Oo, pero okay lang ho yan, no? Sigurado naman malulusta naman ho ng ating mga kaibigang mga vlogger yang pagsubok na yan. At naglabas na rin no ng statement ang PDP laban kaugnay dyan sa panggigipit na yan na ginagawa nitong si Robert Ace Barbers. Ito pa lang si Ace Barbers, ano siya, no, maangas na iyakin. No, may paduro-duro pero nung siya na binira, binanatan ho niya mga vlogger. Ano, mga patola ho siya, patola sa totoo lang. At dating itong chairperson na si Congressman Zaldico, kaugnay po sa 2025 national budget. Nako. Binanggit sa motion na makapangyarihan daw ang mga nasabing mambabatas para sirain o pakialaman ang mga ebidensya kaugnay sa reklamong graft laban sa kanila tungkol sa mga blanco umanong bahagi ng General Appropriations Act for 2025. Baka nasira na yung problema natin, Igan, di ba? Baka nasira na yung mga ebidensya na mag-DDN dito sa mga nabanggit na congressman na to, kaugnay diyan sa ano na yan, diyan sa kabalbalan ng budget, diyan sa 2025 budget. Baka nasira na ho yung mga ebidensya. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang mga inireklamong mambabatas. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA. Grabe ho yung pagmamaniobra ginawa nila dito sa issue ng budget na to, no? From ang tinututukan ng sambayan ng Pilipino at yung mainstream media at social media, yung kulang-kulang na BICAM report. Bigla ho tayo, biglang pagka-file ng impeachment, send sa Senado, wala na ho, natabunan na ho yung pagnanakaw na ginawa nitong mga walang yang congressman na to. Yan ho ang problema sa dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Yung mga ang bilis mag-shift ng usapan from kulang-kulang na BICAM report, bigla tayong talon dito sa... importante naman mapag-usapan yung impeachment, pero masyado hong halata na talagang gusto ho nilang tabunan yung issue ng budget para hindi maibunton ang atensyon ng sambayan ng Pilipino doon sa mga congressman, mga senador na trumabaho dyan sa 2025 budget na yan. Ang masasabi natin dito ay talaga namang napakawalang lahat. Ito ho, rekta ho tayo dito kay Manong Ted Pailon. Kakausapin ho niya dito itong si dating Senate President Franklin. Okay, balikan natin. Ito po si Senator Drilon. Sorry Senator, ito po si Maricel Goetzel. Yan, sir, malinaw na po. Malinaw na. Ayan. Sir, ulitin ko lamang po yung Okay. tinatanong ko kanina kasi ang sabi po kahapon ni Senate President Chisa Escudero, wala daw clamor yung pagtungkol po dito sa impeachment complaint. Pero ang ina-argue naman ng iba, malinaw naman na may provision doon sa Constitution na quote-unquote shall forthwith proceed. So dapat immediately. Pero kung sa June pa po sisimulan itong impeachment complaint, parang medyo nakakalito. Ano po ba, how immediate, how urgent po ba dapat ang impeachment? Sa akin po, hindi po clamor ang pagbabasihan natin kung hindi yung nakalagay sa saligang batas. At ang nakalagay sa saligang batas, ang impeachment complaint ay dapat po gindinggin ng Senado sa lalong madaling panahon. Ang exact wording po ay the trial by the Senate shall forthwith proceed. Ulitin ko lang, the trial by the Senate shall forthwith proceed. Yan po ang nakalagay sa ating saligang batas at yan po ay hindi clamor ang Baka merong sariling timeline itong si Kilay kaya hindi niya sinunod yung nakasulat sa saligang batas, no. Pero sa bagay, no, nakaapila pa, no, merong hinihain na TRO itong si Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema. Paano pagka naglabas ng TRO yang Supreme Court doon sa ikaapat na napawalang bisa yung ikaapat na impeachment, di wala tayong impeachment. Tapos balik na tayo dun sa usapan.
Doon sa kulang-kulang na BICAM report, yun ho talaga ang malapit sa bitukan ng sambayan ng Pilipino. Itong mga issue na to, itong impeachment na to, kabalbalan ho ito. Yung tipong binibigyan ho natin ng free pass tong mga politiko na to na gaguhin ng sambayan ng Pilipino. Sa totoo lang binibigyan ho natin sila ng okay, labas niyo, guluhin niyo si VP Sara, meron na kayong free pass. Kumbaga ayan na, makakapag ano na kayo, makakatakas na kayo sa mga kabalbalang ginawa nyo dyan sa 2025 budget. Ang labo babasihan kung hindi po yung ating saligang batas. Nirespeto ko po yung opinion ng Senate President. Ngunit sa akin po, ang ibig sabihin ng forthwith ay agad lilitisin ang impeachment complaint. Opo, Senator. Paano yun? Kung agad na lilitisin, kasalukuyan pong nakabreak ngayon ng session ng Senado. So, posible pa rin po ba na ipursige yung paglitis sa impeachment case na ito kahit na nakabreak yung session? Pwede po basta tumawag ng special session ang Presidente. At yan naman po ang kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng saligang batas ay absolute. Pwede po siyang tumawag ng special session at any time. Pagkatapos po sa special session, ang unang item sa agenda, yung impeachment complaint po, dahil yan ang utos ng ating saligang batas. So, ibig sabihin po, sir, hindi nakalimit doon sa mga legislative agenda yung pagpapatawag ng special session ng Presidente. Walang ganun. Walang ganun dahil sa the moment mabubuo ang special session, ang unang item sa agenda, yung natanggap na impeachment complaint mula sa Kamara ng Representantes. Ayun. Pero sir, isa pa pong gumugulo sa isipan ko rin. Paano kung halimbawa nabuksan na po yung impeachment court? Pero of course, as we all know, palapit na rin po yung eleksyon. Anong mangyayari kung magkaroon bigla ng transition ng hindi pa natatapos yung impeachment case sa upper chamber? Pero from 19th Congress, patawid na ng 20th Congress, meaning na iba na yung mga members ng Senado. What will happen? Ay, hindi ko po alam kung anong mangyayari dahil hindi pa nangyayari yan noon. At mayroong nagsasabi na continuing body yung Senate, mayroon naman nagsasabi lahat na items na hindi matapos sa 19th Congress ay hindi mo pwedeng ilipat sa 20th Congress. Kaya ako po, ang aking solution, tumawag na ngayon ng special session para maumpisahan ang paglilitis ng impeachment complaint at matatapos bago mag-fire ang termino ng 19th Congress. Ayun, sa tingin ho natin, mas nakikita nitong si dating Senate President Franklin Drilon yung anggulo na pagka natapos ng 19th Congress, kung ano man yung mga naumpisahan dyan, hindi na pwedeng ituloy sa 20th Congress. Naku, paano ba yan? Kung ipagpipilitan nitong si Boy Kilay na ituloy lang ang impeachment na yan, panibagong usapin na naman sa Supreme Court, lalo na naman magtatagal. Kasi para ho talagang inaano ho nila itiniming nila na ipa-file yung impeachment na yan pagka malapit nang matapos yung 19th Congress para maraming mapag-uusapan sa Supreme Court, maraming pagdidipatihan, magtatagal, at kung matutuloy nga ba, parang natansya na rin ho ng mga tao dyan sa House of Representatives o baka talaga ang pakay nila, hindi naman ma-impeach si VP Sara. Yung tipong malis lang yung atensyon ng ating mga kababayan sa mga importanteng issue na dapat pag-usapan. Kagaya ng budget, yung gutom, yung kriminalidad, pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho, yan ho kasi mga issue. Ngayon, apurado itong mga mainstream media na to para talakayin yung impeachment na yan. Yun po ang problema natin dito. So, kasama po ito doon sa mga kailangang linawin ng mga senador kung sakaling umabot pa ng ganong punto, sir? Gulo eh. Again, So, kasama po ito doon sa kailangang iklaro doon sa guidelines. Sakaling mangyari na maiba nga yung mga members ng mga Senado. Hindi po madadala sa guidelines yan dahil sa yan po ay it's a fact that there will be may mga bagong halal na senador, may mga senador na matatapos ang termino. Kaya kahapon po sa isang forum hindi mo po iba-iba pong opinion kung ano mangyayari pag hindi natapos sa 19th Congress ang paglilitis ng impeachment complaint. Wala pong decision
ang Korte Suprema dyan. Oo. So kumbaga ang tinutukoy ni Senator Frank Maricel is that to avoid that conundrum ng legal question dito sa 20th Congress continuation ng trial, ngayon pa lang 19th Congress tapusin na. Tama po, yan po ang aking payo. Yun. Tumawag na ng special session, umpisahan na yung impeachment trial at nakakasiguro po ako na bago matapos ang 19th Congress, matapos po yung paglilitis ng impeachment articles. Eh, paano yung mga room? Paano yung mga babarnisan pa? Marami pang checheburetse itong si Chis Escudero di ba? Pero paborable naman sa atin yun. Ngayon, pagka tumawid ng 20th Congress yan, panibagong usapin na naman ho yan. Na continuing body ba talaga? Naku, panibagong decision na naman yan na Supreme Court, ika nga, no? Kaya, abangan lang ho natin kung hindi uumpisahan ngayong 19th Congress yan, sa tingin ho natin, malaking question yung pagpapatuloy niyan sa 28th Congress. Tuloy. Pero sir, kahapon, nag-file ng petition ang kampo ni Vice President Sara Duterte before the Supreme Court asking for temporary restraining order. Dahil nga daw po, parang sumobra na yung impeachment complaint na ifinail laban sa kanya. Nalabag na yung 1-year bar. Kumbaga. So, pwede pala yun? Pwede ba yun na makialam ang Korte Suprema sa impeachment case na supposedly ay Senado ang may hawak? Sa akin po, hindi po pwede yan. With all due respect, sa atin po sa ligang batas, nakalagay, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ulitin ko lang, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. Ang kapangyarihan po upang dinggin ang impeachment complaint ay ang Senado lamang, hindi po pwede ang Korte Suprema. So, ibig sabihin po, sir, merong choice ang mga senador not to follow kung sakaling maglabas ng desisyon ng Korte Suprema tungkol dito? Hindi ko po masagot yan. Yun ang magiging problema. Dahil wala pa pong desisyon dito, pwedeng sabihin ng mga senador, by separation of powers tayo at nakalagay sa saligang batas, kami po ang may kapangyarihan to try and decide the impeachment. Kaya magkakaroon po sa akin na hindi ko po masagot kung ano mangyayari at pwede po i-ignore. Pwede yan. Hindi ko sinasabi ignore nila. Pwede nila sabihin hiwalay kami, we have separation of powers. Sa aming tingin, kami ang dapat dilitis nitong impeachment complaint. Kaya, sorry Mr. Court Suprema, hindi po namin masusunod ang inyong utos. Siguro maganda rin matanong kay Senator Frank Maricel. Ano ho ang inyong school of thought, Senator Frank, dito po sa kailan ba deemed initiated na yung impeachment complaint sa Kamara? Kailan po nagsisimula yung bilang? Again, Ted, sa akin po, hindi ko masasagot yan at maraming arguments on both sides. Ang solusyon, ano ba ang masama pag tumawag ng special session ngayon at umpisahan na paglilitis ng impeachment complaint? Wala akong nakikita kang disadvantage. On the other hand, it will settle, marami pong uncertainties ang masisettle, wala pong question na lalabas. Okay, so Senator, binabanggit po ni Senator Pimentel na sa inyong Senate rules on impeachment, the impeachment should be a priority over its legislative function. Ang tanong lang din dito, kung hindi presidente magpapatawag ng special session, is it constitutional for the SP to call the special session? The SP po cannot call the special session. Nako, yan ang problema. Kumbaga pakiramdaman, nangyayari dito, nagpapakiramdaman ang Malacanang at itong si Senate President. Pagka kasi nagtawag ng special ang Malacanang, ang iisipin ng ating mga kababayan na talagang hindi magiging maganda ang tayo ng Malacanang pagka sila nagpatawag ng special session. Para dyan sa impeachment na yan. Kung sakaling nagpatawag ng special session ng Malacanang at tatalakay yung impeachment na yan, maliwanag pa sa sikat ng araw at
makikita ng ating mga kababayan na talaga ang Malacanang ay may pakana. Talaga ng mga Malacanang ang may pakana dyan sa impeachment na yan. Kumbaga, hindi magiging maganda ang dating sa ating mga kababayan pagdating sa Malacanang kung sakaling gawin nila yon. Ngayon naman, pagka hindi nila ginawa, tatawid yan sa 28th Congress. Hindi naman pala continuing body ng Senado. No? Kaya tingnan ho natin kung anong mangyayari dito sa isa na to. Pero matuloy, hindi matuloy, sigurado ho tayo malalampasan ho yan itong si Vice President Sara Duterte. With the President. Ang Pangulo po sa ating saligang batas ay siyang may kapangyarihan upang tumawag ng special session. Hindi po yung Senate President. Opo. At in case po magpatawag ng special session ng Presidente, meron bang specific constitutional provision na nagsasabi kung ano lang dapat ang agenda doon sa special session na iyon? Wala pong nakalagay sa ating saligang batas kung ano ang pwedeng ilagay. At the moment, mayroon po siya mga preferred. Traditionally, may sinasabi na ito dapat talakayin. Ngunit that is not a limitation on the agenda of the special session. Sa katunayan, pag may obligasyon ang Senado na pagdating ng impeachment complaint at nakarating sa kanila, ayan po ay agenda nila, ikakalendar nila. Yan po ang aming tradisyon sa Senado. 2 beses po ako nag-senator judge. Pagdating doon sa Senado, ikakalendar sa kaagad yan for referral for the Constitution para po mabuo ang impeachment court. Opo, at kung sakasakali po, pwede naman nga talaga din ma-schedule yung mga legislative priorities na nabinbin at doon na lang din po maisama sa order of business yung pagtanggap na officially ng Senado ng articles of impeachment. Naku, ang galing nitong si Manong Ted. Talagang yung mga legislative agenda unahin tapos isingit na lang itong impeachment. Ayos. Sige. Tama po yan. At sa mga nakaraang 2 impeachment trial ng aking dinaluan, sa umaga po nagsisession kami, sa hapon nag-impeachment court kami. Opo. Senator, without courting contempt, ito ay pending ngayon sa Supreme Court na mandamus petition ng isa pong abogado rin para po daw manduhan na ang Senado na gawin ang kanilang responsibilidad, constitutional duty to forthwith proceed with the trial. Ano po yung take dito sa usapin po ng pangingialam ng Supreme Court sa poder ng legislatura? Sa aking tingin, hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado. Mayroon po tayong tinatawag na separation of powers. Yung Senado po at Korte Suprema, co-equal branches of government. Kaya hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema. Although, again, mayroon pong contrary opinion na sinasabi, pag makikita ang abuse of discretion, ang Korte Suprema sa ating saligang batas, kahit sino mang ahensya ng gobyerno ay pwede nilang utusan. Ngunit yan po ay open question at mayroong contrary opinion dahilan po sa separation of powers, hindi po pwedeng utusan ng Korte Suprema ang Senado. Dahilan po pag hindi sinunod yung utos nila, anong gagawin po natin? Magkakaroon tayo ng constitutional crisis kung hindi sumunod ang Senado. Kaya ang prinsipyo ng separation of powers is a self-restraint on the Supreme Court not to meddle in purely political question. Okay, sige po. So ngayon, Senator Frank, lumalabas na kumbaga ang deadlock dito, for lack of any accurate word, no, ay si Senator Cheese walang poder magpatawag ng special session, only the President. So mangyayari talaga, maghihintay sila ng June 6 resumption of session kung wala po talagang ipapatawag na special session ang Presidente. So ang bola dito sa impeachment trial na ito, nasa Presidente. Tama po yan, Ted. Siya po ang may kapangyarihan sa ngayon na magpatawag ng special session kung saan umpisahan ang impeachment trial. Okay, sige po. Sir, kayo po naman din, matagal na pong naglingkod nga sa Senado at tumaan sa napakaraming re-eleksyon. Yung katwiran nga po ng mga re-eleksyonista, istorbo to sa campaign. Tsaka yung iba, sir, may mga bakasyon na ni